abaya hawa, isyaya hawasay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Tawab sa aming mga viewer namin sa YouTube channel. Nandito naman tayo ulit sa ating talakayan. Ngayon sa araw na ito, ang topic natin ito, Belial o Bilyar, the fallen angel is the father of Cain and Luluwa. Si Luluwa ay kambal ni Cain. Sa Tagalog, si Belial o Bilyar ang nahulog na anghel na ama ni Cain at ni Luluwa. Yan ang talakayan natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, tayo dadako sa opening prayer by Pastor Richard. Okay, let's begin. Sa inyo po ang karangalan at kapurihan, Abay Hawa, sa hapong ito sa aming pag-aaral. Ang dalangin po namin ang iyong patuloy na pagtubay, pagbibigay ng kaalaman at pangunawa sa lahat ng mga viewers. Kayo po ang magpala sa aming lahat at patuloy na inyong banal na pangalan ang mataas sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Mashiach Yahushai. Yaman. Yaman. Di tayo magtagal. Ngayon, simula tayo. Basa. Genesis chapter 3 verse 15. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sako. Ito po ay mula sa King James Version. Mahirap basahin. Ang King James Version na yon ay dito nagsimula ang maling teaching. Pupuntahan natin ang original Bible, pagsalit mula sa Paleo-Hebrew Bible into English, into Tagalog. Pero mo dito sa teaching na ito, dito nagmula ang teaching ni Branham. At kinopya din sa isang mensahero ng silangan na teaching nila, ganun din. Na ang sabi rito, at papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi, binhi, kausap ni Yawa dito sa ang ahas si binhi ng serpent seed binhi ng ahas at ang kanyang binhi o binhi ng babae. At ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. So, yung tinatawag na serpent seed at saka seed of the woman, walang problema kasi mabasa Ang problema dito, yung additional na ginawa lang theory, na ang ahas daw, nagsiping kay Iba. Sinipingan si Iba ng ahas at nabunte si Cain ng anak. At nagsiping din si Adan. At si Adan ay anak ay si Abel. At si Abel daw at saka si Cain kambal. Ay, hindi kambal yan. So, kita mo yung palpak na doktrina dahil sa King James Version. Kilala ba ninyo si Haring King James? I-research ninyo. Isang bakla po yan, bayot. Sinipingan niya ang kanyang nanay at yung anak niyang lalaki sinipingan din. Bayot. Sikat si King James. King James Version, 1611, 80 books. At King James Version, yung 66 book. Ayaw nila sa ibang version na NIV. Good news, magandang balita. Dito sila sa King James kasi malapit daw sa original. Hindi rin malapit sa original. Pupunta tayo sa original Pero bago yan, ito, original. Tingnan natin. Basa, ito na. Genesis chapter 3 verse 15. At naglagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi, ng mga nahulog na anghel at ng aking binhi, at kanilang dinurog sila ng kanilang mga ulo, at kanilang dinurog ang iyong binhi ng kanilang mga sako. Napansin ninyo, tinanggal nila ang
ang binhi ng mga nahulog na anghel at saka yung binhi ni Yahweh. Tinanggal nila. Nagbawas sila. Ito yung sa original, ha? Ito, Paleo-Hebrew, original Bible, Paleo-Hebrew. Pag isalin mo siya, ito ang labas sa Tagalog. May English din dito, may Cebuano pa. Anong sinabi rito? Si Yahweh mismo kinausap niya ang ahas. Alam niya na sa loob ng ahas, nandoon yung fallen angel na si Gadriel. Si Gadriel, hindi si Bilyar, si Gadriel ang nandoon sa loob ng ahas. Sabi rito, at naglagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae. Sa King James, pareho. At sa pagitan ng iyong binhi, serpent seed, tama, ng mga nahulog na anghel. Yung serpent seed pala ay binhi ng mga nahulog na anghel. Kasi si Gadriel, nahulog na anghel, nasa loob ng ahas. Serpent seed nga, seed of ahas, binhi ng ahas. Pero ang nasa loob doon ay fallen angel. That's why sinabi rito na ng mga nahulog na anghel, hindi nila pwede maisahan si Yahweh. Dahil nakita niya ang loob ng ahas na nandoon yung fallen angel na si Gadriel. At ang aking binhi na yung mga lahi, yung si Iba, yung binhi ni Iba kay Adan, kay Seth, hindi kay Cain, ay binhi po ni Yahweh. Sabi niya, ng aking binhi, sabi ni Yahweh. So, the seed of the woman, binhi po ni Yahweh. The seed of the serpent, binhi po ng fallen angel. Yun ang nakalagay dito sa original. Ang binhi ng nahulog ng mga anghel at saka binhi ni Yahweh, yun ang inalis. Ito lang binhi ng babae, binhi ng ahas lang. Tingnan mo, bawas. Ngayon, dahil hindi si Gadriel ang tatay ni Cain, dahil walang sexual intercourse nga nangyayari doon sa Garden of Eden. Kumain lang sila sa pinagbabawal na prutas na kahoy na ang tawag ay the knowledge good and evil. Pinalaya sila. Doon sa labas, ito si Bilyar o Bilyal, siya yung nagbuntis kay Iba. Mabasa natin to, litra po litra, basahin natin mamaya. Sabi rito si Bilyar o Bilyal, mapanglinglang na maganda. Nahulog na anghel, fallen angel din. Maganda. Bading. At ang pangalan ay nangahulugang walang halaga. Walang halaga. Ibig sabihin, yung bilyar pala, walang halaga. Walang prinsip, walang bilyar. Umaman tayo. Ito si Bilyar, Ayan. fallen angel, yan, ito. Tingnan mo si Bilyar, Bilyar, Agila. Anyo rin Agila. Tingnan mo, hawak na dito. Ano to? Palaso. Ito, cross. Hawak na, baliktad. Yan ang ano ng Amerika. Ngayon, US. basa. 2 Corinto chapter 6 verse 15. At ano ang kasunduan ng Masyaya kay Bilyar? O ano ang bahagi ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Original to, New Testament. 2 Corinthians chapter 6 verse 15. Ito ang lumabas. Na ano ang kasunduan? May kasunduan ba? Magkakasundo ba? Si Masyaya, Yahweh at si Bilyar? At ano ang bahagi ng manampalataya at saka hindi manampalataya? Anong bahagi nila? Matatanggap nila? Ang mga believer o unbeliever. Makita mong comparison, believer, unbeliever, Masyaya, Yahweh, and Bilyar, the fallen angel. Hindi talaga magkakasundo yan. So,
Kung naghanap ka ng litra por litra sa Bible, yung bilyar o bilyal, sa 2 Corinthians, chapter 6, verse 15, nandyan ang bilyar o bilyar. Yan, or Biblia. Basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 71, verse 1 to 4. Nababagabag si Adan sa kasal nila ni Eva. Ngunit nang marinig ni Adan ang mga salitang ito mula kay Satanas, siya ay labis na nalungkot dahil sa kanyang panunumpa at sa kanyang pangako. At sinabi, makikiapid ba ako sa aking laman ang aking laman? At magkasala ba ako laban sa aking sarili? Upang ako ay lipulin ng alahayam at bawiin ako sa balat ng lupa? Actually, si Adan at si Eva, doon sa Garden of Eden, yung kinuha si Eva sa tadyang ni Adan, binasbasan ni Hawa. Wedding po yun, basbas, kasal. Pero ang nais kasi ni Adan, yung talagang may ceremonial wedding. Ceremonial wedding talaga. Ang gusto man ni Satanas, na ang kasal daw, magsiping na, kasal na raw. Sabi naman ni Adan, hindi. Makiapid ako sa laman, ang aking laman. Si Adan, gusto niya may ceremonial wedding. Ay ngayon, tuloy natin. Basa. Dahil noong una, kumain ako ng bunga ng puno at pinalayas niya kami sa hardin patungo sa kakaibang lupain ito. At inalis sa akin ang aking maliwanag na kaligtasan at dinala sa akin ang kamatayan. Kung gayon, gagawin ko ito. Iiwanin niya ang aking buhay sa lupa at itatapon niya ako sa impyerno at sasaktan niya ako doon ng mahabang panahon. Pansinin mo dito sa Book of Adan, ha? Binanggit ni Adan na hindi siya pwedeng magsiping hanggat walang ceremonial wedding. Hindi pwedeng siping lang na yung pakipagtalik, wedding na. At binanggit niya doon sa Garden of Eden, walang siping nangyayari. Kaysa mga doktrina nila ng mga Branham at saka yung doktrina ng, sabi nila, ano raw? Minsahero ng silangan. Kilala ko yun. Wala, tigok na. Ha? Siping, kasal daw. Doktrina ni Satanas yan eh. Panood ko yung video na yun. Tuloy natin. Basa. Ngunit hindi kailanman sinalita ng alahayam ang mga salitang sinabi mo sa akin. At hindi kayo mga anghel ng alahayam. At hindi kayo sinugo mula sa kanya. Ngunit kayo ay mga dyablo na magsiparito sa akin sa ilalim ng huwad na anyo ng mga anghel. Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa ng alahayam. At ang mga demonyong iyon ay tumakas mula sa harapan ni Adan. At siya at si Eva ay bumangon at bumalik sa yungib ng mga kayamanan at pumasok doon. Nakatira si Adan si Eva sa yungib ng mga kayamanan. Saan yan? Dito sa bansang Ophir. Kasi nandito ang Ophir is the land of gold. Nasaan yan ang mga yungib na yan? Sa Palawan, sa May Coron, Palawan. Diyan bandang area na yan. Ngayon, hindi nagtagumpay si Satanas. Ngayon, mag-iba naman silang strategy. Mag-anyo sila ng mga magagandang dalaga. Girebuke ni Adan, lumayo kayo. Hindi kayo mga anghel ni Yahweh, ni Alahayam. Mga demonyo kayo na nagkunwari, tumakas. Ang mga demonyong iyon ay tumakas mula sa harapan ni Adan. Okay, dito tayo. Ibang strategy niya. Atong point number 1, Bilyar put the seed in Eve. Si Bilyar ay naglagay ng binhi kay Eva. Ito na, ang
nasipingan na ni Bilyar ng fallen angel na anyong dalaga siya eh. Si Iba. Ito. Basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 72, verse 1 to 12. Nasusunog ang puso ni Adan. Pagkatapos, si Satanas at ang 10 mula sa kanyang mga hukbo ay nagkunyaring mga dalaga. Hindi katulad ng iba sa buong mundo para sa biyaya. Umahon sila mula sa ilog sa harapan ni Adan at Eva at sinabi nila sa kanilang sarili, halika, itingnan natin ang mga mukha ni Adan at ni Eva na kabilang sa mga tao sa lupa. Gaano sila kaganda at kung gaano kaiba ang kanilang itsura sa ating sariling mga mukha. Curious pa kami, no? Pagkatapos ay lumapit sila kina Adan at Eva at binati sila at tumayong nagtataka sa kanila. Ibang strategy naman, pangliling lang ni Satanas ng mga fallen angel kay Adang Iba. Ato, Wise system. si Satanas at ang 10 mula sa kanyang mga hukbo ay nagkunwaring mga dalaga. Hindi tulad ng iba ng buong mundo para sa biyaya. Iba may dating super beautiful. Ang anghel kasi maganda talaga yan. Nilikha sila sa pangalawang araw mula sa apoy. Mula sa apoy sila, nilikha siya sa pangalawang araw. Ganda talaga sila. Ngayon, tingnan natin ha. Tuloy. Tinagmasdan din sila ni Adan at Eva at namangha sa kanilang kagandahan. At sinabi, kung gayon, mayroon bang ibang daigdig sa ilalim natin na may napakagandang mga nilalang na gaya nito? At sinabi ng mga dalagang iyon, kina Adan at Eva, oo, tunay nga, kami ay isang saganang nilalang. At sinabi ni Adan sa kanila, ngunit paano kayo dumarami? At sila ay sumagot sa kanya, kami ay may mga asawang nagpakasal sa amin. At kami ay nagsilang sa kanila ng mga anak na lumalaki. At sila naman ay nag-aasawa at ikinakasal. At nagkaanak din. At sa gayon, kami ay dumarami. Kung gayon, o Adan, hindi ka ba maniniwala sa amin? Ipapakita namin sa iyo ang aming mga asawa at mga anak. So, tingnan mo ha, namangha si Adan, si Iba, sa kagandahan. Siyempre mga anghel, gwapo talagang maganda. Kakaiba ang kutis. Ibang itsura nila, matangos ang ilong, maputi, ang buhok, blandi. Si Adan, si Iba galing sa tadyang ni Adan, si Adan galing sa alabok. Anong kulay ng alabok? Yun ang kulay ng balat ni Adan. Mga dark brown. Mga brownies. Oh, Shout out sa mga puti. may dark brown, may lupa kasing dark brown. Mayroon ring lupa na medyo hindi ganong dark brown lang. Mayroon ganong lupa. Depende sa klaseng lupa. May itim, may pula. Eto, dark brown to. Medyo light lang. Yan, dark brown, no? Tingnan mo yung tsura, mukha ko, dark brown. Light. Pero may dark pa. Ang black talaga, pag itim na itim, parang oleng, ay hindi yan. Anak ng lahi yan ni Ham. Kay Ham nga lahi yan. Hindi yan kay Shemite. Shemite ang lahi na natin. Okay, tuloy natin ha. Pagkatapos ay sumigaw sila sa ibabaw ng ilog na parang tinatawag ang kanilang mga asawa at kanilang mga anak na umahon mula sa ilog, mga lalaki at mga bata. At ang bawat isa ay lumapit sa kaniyang asawa na kasama niya ang kaniyang mga anak. Ngunit nang makita sila ni Adan at Eva, sila ay tumahimik at nagtaka
Ngayon ha. Pero, mayroon namang paglilinglang naman ulit itong panahon ito. Yung mensahero nga silangan, kasangkapan ni Satanas. Pansinin mo doktrina niya, eto Ayun. pagkasalan mo si Iba sa pamamagitan ng pagtatalik kung paano namin ikinasal ang aming asawa sa sa pakikipagtalik at magkaroon ka ng mga anak na katulad namin. So ang drive out ni Satan na nagkunwari dito mga dalagang magaganda, ang pakipagtalik ay kasal na raw. May doktrina dyan, kayo nakinig. Di ba may doktrina, talik lang, magpaalam na sa magulang, na magtalik kami. Kasi ang talik namin, pag-shipping namin, sexual intercourse namin, kasal na po yan. Papayag ba kayo na mag-shipping kami? Magtalik na kami para kami na ay kasal na sa pakipagtalik? Sabi ng magulang, sige, go. Ayan. Pinahintulutan daw, kasal na. Kasal na ang pakipagtalik. Grabe. Magpaalam lang para hindi magtaka ang magulang eh. Pero ang pinaka-bottom line doon, ang kasal, talik. Ang gusto ni Adan, ceremonial wedding. Kasi doon sa Garden of Eden, kinasal na sila basbas ni Yahweh. Gusto niya may ceremonial wedding. Pero kung gusto ni Satanas, Kay Satanas, makipagtalik lang. Pero bago gagawin yan, magpaalam mo na sa magulang ayan. na magtalik kami kasi ang talik namin yun ang kasal. Sabi ng magulang, sige, gusto rin kita. Gusto rin kita maging manugang ko. Sige, talik na kayo. Demonyo ang katuturo ng demonyo yan, Satanas. Ano, kasangkapan ni Satanas para lilangin siya. Huwag kayong maniniwala dyan. Doktrina ni Satanas yan. Nandito sa Book of Adam, Anib. Sa mga membro na naiwanan ng Tuloy natin. Basta. ayan na. Naisip din ni Satanas sa kanyang sarili, ang alahayan noong una ay nag-utos kay Adan tungkol sa bunga ng puno, na sinasabi sa kanya, huwag kang kumain niyaot. Hindi, sa kamatayan ay mamamatay ka. Ngunit kinain ito ni Adan. Ngunit hindi siya pinatay ng alahayan. Labas sa kanyang katawan. Ngayon, kung gayon, kung linlangin ko siya na gawin ang bagay na ito at pakasalan si Eva ng walang utos ng alahayang, papatayin siya ng alahayang kung ganon. Kaya nga ginawa ni Satanas ang pagpapakitang pagtatalik kay Eva bago sina Adan at Eva, sapagkat pinagsikapan niyang patayin sila at alisin siya sa balat ng lupa. Ayan na, nakapasa. Mabasa ba na si Satan nakipagtalik kay Iba? Ayan. Mabasa. Ayan o. Ito, sa 12. Nasa labas ng Garden of Eden to, hindi sa loob ha. Hindi ahas ang yung Satanas nga nag-anyong dalaga na maganda. Kaya nga ginawa ni Satanas ang pagpapakitang pagtatali kay Iba bago sina Adan at Iba. Ayan na. Bago silang Adan ni Iba magtalik siya mauna. Sapagkat pinagsikapan niyang papatayin siya at alisin siya sa balat ng lupa. Gusto ni Satanas, si Adan, si Iba, patayin. Magkakasala, patayin. Siya ang gumawa ng linglang. So, anong ginawa? Ulitin natin, ha? Kayong nanonood sa YouTube channel, sa verse 12, kaya nga ginawa ni Satanas ang pagpapakitang pagtatalik kay Iba bago sina Adan at Iba. Kasi nagtanong kasi si Adan, paano kayo dumami? Paano kayo dumami? O di nagpapakita, ito, ganito.
Oh. Ayan. Oh, bago siya si iba nagtasya mo nang una. Ayan. Eh, sino tong Satanas na binanggit dito? Si Bilyar to. Mamaya malaman natin si Bilyar to na Satanas. Hindi to si Gadriel, si Bilyar to. Hindi yan pumasok sa ahas. Ito na. Ayan, boy. The wedding of Adam and Eve. Point number 2. Ang kasalan ni na Adan ni Eva. Okay. Basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 73, verse 1 to 9. Ang pagpapakasal ni na Adan at Eva. Pagkatapos ay tiningnan ng alahayam ang mga salita ni Adan, na ang mga ito ay totoo. At kaya niyang hintayin ng matagal ang kanyang kaayusan tungkol sa payo ni Satanas. At sinang-ayunan ni alahayam si Adan sa kanyang naisip hinggil dito. At sa panalangin na siya ay magkasala sa kanyang harapan. At ang salita ng alahayam ay dumating kay Adan at sinabi sa kanya, O Adan, kung nagkaroon ka lamang ng ganitong pag-iingat sa simula, hindi ka makalabas sa halamanan patungo sa lupain. Sumang-ayon na si Aba Yahawa sa kasal na ang gusto kasi ni Adan yung ceremonial wedding. Kasi alam naman yung kinasal na siya ni Eva doon sa Garden of Eden. Yung kasal doon, basbas. Si Yahawa nagbasbas. Yung paglikha niya kay Adan, ay Eva, galing sa tadyang, binasbasan sila na ito yung asawa mo. Gayon, gusto niya yung ceremonial wedding. Sumang-ayon si Yahawa sa ceremonial wedding. Kasi si Adan maingat na hindi siya gagawa ng hakbang na hindi niya ipaalam kay Aba Yahawa. Ngayon, ang sabi naman ni Aba Yahawa, O Adan, kung nagkakaroon ka lamang ng ganitong pag-iingat sa simula, hindi ka makalabas sa halamanan patungo sa lupaing ito. Kung nag-iingat lang si Adan noon, hindi siya basta-bastang kumain sa bunga ng punong kahoy ng kaalaman sa mabutit masama, nagpaalam pa sana sa kay Yahawa, ang kaso kumain din eh. Hindi na nagpaalam eh. That's why sinabi ni alahayam kay Adan, O Adan, kung nagkakaroon ka lamang ng ganitong pag-iingat sa simula, hindi ka makalabas sa halamanan. Nandoon pa sana sila sa Garden of Eden, patungo sa lupaing ito. Ayan. Pinagmumukha ni Aba Yahawa yung mga kapalpakan ni Adan nung una na hindi nagdidesisyon agad kasi ang isip niya nasa alapahap. Nasa ulap. Decision agad. Nasa sarili. Ayun. Talay. Pagkatapos nito, sinugo ni alahayam ang kanyang anghel na nagdala ng ginto at ang anghel na nagdala ng insenso at ang anghel na nagdala ng mira kay Adan upang ipaalam nila sa kanya ang tungkol kay Eva na kanyang pakasalan. Pagkatapos ay sinabi ng mga anghel na iyon kay Adan, kunin mo ang ginto at ibigay mo kay Eva bilang regalo. At pagkatapos ay bigyan mo siya ng kaunting insenso at mira bilang isang regalo. At kayo, ikaw at siya, ay isang laman. Kasal na. Sino nagkasal sa kanila? Anghel. Inutusan ni Yahawa. Magdala ka ng ginto. Magdala ka ng mera. At saka insinso. Bilang regalo. At sinabi doon, ikaw at siya ay isang laman. Kasal. Ceremonial wedding talaga. Mayroon talagang, ituloy natin ha. Ceremonial wedding. Sige, basa. Na
Nakinig si Adan sa mga anghel at kinuha ang ginto at inilagay sa sinapupunan ni Eva sa kanyang damit at hinawakan ni Adan ang kamay ni Eva. Pagkatapos ay inutusan ng mga anghel sina Adan at Eva na bumangon at manalangin at mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. At pagkatapos nito ay saka pa lang sila magtatali ng kanyang asawang si Eva. Sapagkat ito ay magiging isang gawang dalisay at walang hungis at magkakaroon siya ng mga anak na dadami at pupuno sa balat ng lupa. Pagkatapos ay kapwa natanggap ni Adan at Eva ang mga salita ng mga anghel at ang mga anghel ay umalis sa kanila. Okay, at kita mo yung ceremonial wedding? Binigay ni Adan ang ginto sa sinapupunan ni Eva sa kanyang damit at hinawakan ni Adan ang kamay ni Eva. Kamay mo tayo. Kamay mo, yan. Yung dalawa. Oh, yan. Yan ang ceremonial wedding. Yan. Yan ang ceremonial wedding. Kita mo? Ngayon, pagkatapos sa kasal, sinabi naman ng anghel na hindi kayo pwede magtalik. Mag-ayuno muna kayo ng 40 days and 40 nights. Pagkatapos ng pag-ayuno ninyo ng 40 days and 40 nights, saka pa kayo magtalik. Sabi na, akala ko sarap na agad. Payunuhan pa tayo ng 40 days and 40 nights. Magantay. Yan ang original. Kayong gusto magpakasal, gayahin nyo ang kasal ni Adan ni Eva. Pagkatapos ng kasal nyo, wala mo ng talik. Mag-ayuno muna kayo ng 40 days at 40 nights. Saka pa magtalik. Pero alam mo ba kung bakit ginawa ni Abba Yahweh to? Utos sa anghel? Kasi may binhi na sa sinapupunan ni Eva. Kaya sinipingan siya ni Satanas yun ni Bilyar. Para pag mag-ayuno, si Eva ay mamatay yung binhi sa sinapupunan. At yung anak talaga, pag siping na ni Eva, talaga anak na nila ang dalawa. Totoo. Yan ang purpose pala. So, hindi pala na lahat ng magkasal, mag-40 days muna kayo. Wag. Sila lang yon. Kasi may binhi na. May binhi na sa loob ng sinapupunan. Sa matris ni Eva. Dahil bago magsipig sa si Eva, sabi ni Satanas, ni Bilyar, kailangan mauna siya. Bago sila. Magbigay siya ng example. O ito, Adan, gayahin mo. Ito, ganito yon. Kasi ikaw, masyadong dominante ka. Si Lilith, gustong ikaw sa taas. Si Lilith, ayaw naman. Di walang nangyari sa'yo. Ito na, pwede ka rin sa ilalim. Si Eva sa taas, salit-salitan kayo. Nagbigay example. Di ba kayo mag-asawa, salit-salitan lang kung sino ibabaw, sino ilalim. Si Adan, masyado hindi. Sa ibabaw talaga ako, di ko sabihin sa ilalim. Di sila kasundo ni Lilith, nagkahiwalay. Sinulsulan pa ni Samael, lalo na. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Pagkatapos sina Adan at Eva ay nagsimulang mag-ayuno at manalangin hanggang sa katapos ang 40 araw at gabi. At pagkatapos ay magtatalik na sila gaya ng sinabi sa kanila ng mga anghel. At mula nang umalis si Adan sa halamanan hanggang sa ikasal niya si Eva ay 233 araw. Iyon ay 7 buwan at 13 araw. Sa gayon ay natalo ang pakikipagdigma ni Satanas kay Adan. Mulang nakaalis pala si Adan si Eva mula sa Garden of Eden, ay abot pala ng 7 buwan at 13 araw. 7 months and
13 days. 7 months and 30 days. 7 man ang 13 days. 7 months. Ngayon, talo si Satanas. Kasi may nangyari talagang ceremonial wedding. Sinong nagkasal kay Adan ni Eva? Anghel. Pero walang binanggit na pangalang anghel. Basta anghel lang. Wala, hindi rin masabi si Gabriel yun o si Michael. Okay, tuloy tayo. Ito, pangatlong punto. Point number 3. Adam fasted 40 days and nights, and Eve fasted 34 days and night before they had sex. Sa Tagalog, nag-ayuno si Adan ng 14 na araw at gabi, at si 40 araw, at si Eva ay nag-ayuno ng 34 na araw at gabi bago sila magtalik. So, yan ang titingnan natin ha. Ito yung point number 3. Tingnan natin. Basa. Ang aklat ni Adan, pagsisisi at ikanawang tukso. Sumagot si Adan kay Eva at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa akin ngayon kung ano ang pagsisisi mo, nais mong pagsisihan, o kung ilang araw ka magsisisi sa iyong pagsisisi. Baka marahil tayo ay mangako sa alahayag at hindi natin matutupad ang pangakong gagawin natin sa kanya. Sumagot si Eva kay Adan at sinabi niya sa kanya, sabihin mo sa akin ang tungkol sa bilang ng mga araw sa akin. Kung gayon, sa anong yugto ng panahon mo iisipin ang paggawa ng pagsisisi? Sino ang nakakaalam? Marahil, dadagdagan ko pa iyon dahil ako ang nagdala ng mga kapighatiang ito. Nag-offer pa si Eva na yung 40 days and 40 nights, dagdagan niya. Kasi ako ang dahilan kung bakit napunta tayo dito sa kapighatian na ito. Pero anong sagot ni Adan? Ay, tingnan natin, basa. Sumagot si Adan at sinabi kay Eva, hindi mo na madadagdagan kahit ano dito. Sa kabaliktaran, hawakan mo ang bilang ng mga araw na sasabihin ko sa iyo at tutuparin ko ito. At magsisisi ako sa loob ng 40 araw at ikaw magsisisi sa loob ng 34 na araw. Iwanan mo ako sa 6 na araw na ito dahil hindi ka nilikha sa ika-6 na araw. Nang natapos ng alahayang ang paglikha sa lahat ng likha. Ngayon, bumangon ka at pupunta sa ilog ng Tigres at maglagay ng bato sa ilalim ng iyong mga paa at manatili sa tubig at damitan ang iyong sarili dito hanggang sa iyong liig. Habang ikaw ay nananalangin at mag-ingat na huwag lumabas ang ingay sa iyong bibig, sapagkat hindi tayo karapat-dapat na ibuka ang ating mga bibig, sapagkat ang ating mga labi ay marumi, dahil tayo ay lumabag sa mga utos tungkol sa pagkain mula sa puno ng paraiso na ipinagbawal sa atin ng alahayag. Ang sabi ni Adan kay Eva, 34 days lang ang pagsisisi mo o fasting mo. Kasi hindi ka nilikha sa pang-6 na araw. Ang akin ay 40 days. Nakapasting ako ng 6 na araw, pumunta ka sa Tigres at mag-ayuno ka rin doon, magsisi ka rin doon. Sabi ni Adan kay Eva. At yung manalangin ka sa pagsisisi, huwag ibuka ang bibig mo. Silent prayer tayo. Kasi yung bibig natin ay hindi karapat-dapat. Kasi makasalanan tayo. So, prayer siya, silent. Walang boses lumabas sa bibig. Tahimik ang prayer nila. Yan.
Yun ang ginawa. Tuloy natin. Ano pang sunod pangyayari? Basa. Sa halip, tumahimik ka. Magsisika lamang sa tubig sa loob ng 34 na araw ng buong puso mo. At gagawin ko rin ang gayon sa ilog ng Yordan hanggang sa tininig ng alayang at bigyan tayo ng pagkain. Pumunta si Eva sa ilog Tigres at ginawa niya ang iniutos sa kanya ni Adan. Ngunit si Adan, siya ay nanatili sa ilog ng Jordan at ang buhok ng kanyang ulo ay nakalatag. At sinabi ni Adan, sinasabi ko sa iyo, O Jordan, magtiis ka kasama ko at ipunin mo ang lahat ng hayop na nasa paligid mo upang sila ay dumating upang palibutan ka at tumangis sa akin. Hindi para sa kanilang sariling kapakanan, ngunit para sa akin. Sapagkat hindi pinagkait ng alahayam ang kanilang pagkain sa kanila, na ibinigay sa kanila ng alahayam mula noong una. Ngunit ipinagkait sa akin ang kabuhayan sa pagkain. Meron pa. Meron isang question dito. Si Adan, nag-ayuno. Tapos yung mga hayop, inutusan na magbantayan siya habang nag-ayuno. Tuloy natin ha. Basa. Nang sabihin iyon ni Adan na may mapait na luha, ang lahat ng mga baka ay nagtipon malapit sa kanya at tumayo sa paligid niya na parang mga pader. Sa sandaling pinigilan ng tubig ng Jordan ang pag-agos nito. Pagkatapos ay itinaas ni Adan ang kanyang tinig patungo sa alayam at binago niya ang kanyang tono ng boses ng 6 na beses tulad ng tinig ng lahat ng mga anghel sa lahat ng panahon. Nang matapos ang 12 araw ng kanyang pag-iyak, nanginig ang dyablo at nagbago ang kanyang anyo at ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng kanyang maarting panlilinlang. Lumapit siya kay Eva sa ilog ng Tigres at tumayo sa tabi ng Si Adan nanalangin, binuka ang bibig. Sumigaw pa. Habang binabantayan siya ng mga baka palibot. Kasi sinabihan na, bantayan niyo ako. Habang nag-ayuno ako, nagsisi. Si iba lang pala sabihan niya na huwag ibuka ang bibig. Si buka ang bibig niya eh. Sumigaw pa siya, ang boses niya. At tulad ng tinig ng lahat ng mga anghel na sa ano. Pero, nanginig si Satanas. Nanginig. At ngayon, pupunta si Satanas kay iba doon sa ilog Tigris, nag-ibang anyo. Another pangliling lang to. Siguro naisip ni Bilyam, ni Satanas, pag matapos tong ayuno, mamamatay yung binhi ko na nilagay ko sinapupunan ni iba. Mawawala ang lahi ko. Makaanak ako sa kanya eh. Kailangan pupunta ako doon. Yan ang strategy ni Bilyar. Ngayon. Tuloy. Ito ha, point number 4. If fasting did not end, and Bilyar deceived her again. Hindi natapos ang pag-ayuno ni iba. At muli siyang nalinglang ni Bilyar. Okay. Si Tanang Ilaga ha, mamalaman natin mamaya ang literal pangalang Bilyar. Okay, basa. Siya ay umiiyak at ang kanyang mga huwad na luha ay tumutulo sa kanyang damit at mula sa kanyang damit pababa sa lupa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Eva, lumabas ka sa tubig at itigil mo ang iyong mga kapigatian. Sapagkat dininig ng alahayam ang iyong pagsisisi at si Adan na iyong asawa. Bukod dito, kami rin ay humingi ng biyaya
Tingnan mo, Satanas ha, nagsinungaling. Sinungaling talaga, oh. Sabi niya sa verse 9.4, kaya't sinugo ako ni Alhayam. Sabi ni Satanas, ni Bilyar, upang ikaw ay lumabas at upang bigyan ka ng pagkain dahil sa iyong pinagsisihan. Tapos sabi pa niya doon, bukod dito kami rin ay humingi ng biyaya dahil sa inyong mga kasawian nga nakita namin. Aban, kunwari pa nahabag. Pero sinungaling talaga. Yung Bible na 66 ninyo, sinungaling yan eh. Hindi magdrama. Oo, sinungaling. Dramatista. Satanic Bible. Ang Satanas talaga, wala talagang matino, puro sinungaling talaga yan. Eh ngayon, eto, tuloy natin ha. Basa. Ngayon, umakyat ka roon, sapagkat ako ay pumunta kay Adan, at sinugo niya ako, at sinabi sa akin, umayo ka, at kausapin si Eva, ang aking asawa. Ibalik mo siya sa akin. Halika. Ngayon, at dadalhin kita kay Adan sa kinaroroonan niya, at kung saan naroroon din ang iyong pagkain. At si Eva ay umahon mula sa tubig, at ang kanyang laman ay natuyo na parang bulok na gulay dahil sa lamig ng tubig. Nawasak ang lahat ng anyo ng kanyang kagandahan. At nang siya ay umahon mula sa tubig, siya ay bumagsak sa ibabaw ng lupa sa matinding kahinaan at nanatiling nakahiga sa lupa nang hindi gumagalaw sa loob ng 2 araw. At pagkaraan ng 2 araw ay bumangon siya at dinala siya ng diablo sa kinaroroonan ni Adan. Kita mo ang kasinungalingan ng Diablo ha, ni Bilyar. Ngayon, umakyat ka roon, sapagkat ako ay pumunta kay Adan, at sinugo niya ako. Sinugo? Hindi naman siya inutusan eh. At sinabi sa akin, humayo ka, at kausapin mo si Iba, ang aking asawa, ibalik mo siya sa akin. Ano balik? Gumagawa ng kwento si Bilyar, si Satanas. Grabe ka. Oh, si Iba naman, nadala rin. Bilyar, matindi ka. Umahon din. Pag-akyat ni Iba, aba nakatulog sa sobrang pagod, 2 araw siyang tulog, saka pa siya nagising. Nawala ang kagandahan ni Iba. 2 araw yan ha, tulog si Iba. Nando, binantayan siya kay Satanas. After 2 days, Isig ulit. gising, pumunta na sila kay Adan. Ngayon, nung dumating sila doon kay Adan, anong reaksyon ni Adan? Ito ha, Pero tingsinggit niya. basa. At nang makita ni Adan si Eva, kung paano niya sinusundan ang diablo, nagsimula siyang umiyak na may nag-aapoy na luha Grabe. at sumigaw ng malakas na tinig at sinabi sa kanya, nasaan ang mga utos ng pagsisisi na ibinigay ko sa iyo? Paano muli kayong nalinlang niya? Dahil sa kanya, tayo ay mga dayuhan sa ating mga tahanan. Nang marinig iyon ni Eva, na ang diablo ang nandilang sa kanya, siya ay nagpatira pa sa harap niya. At ang paghihirap ni Adan para kay Eva ay nadagdagan ng 2 beses, sapagkat nakita niya siyang nakahiga sa lupa na parang patay. Anong reaksyon ni Adan yung nakita? Iyak siya. Nasaan ang mga utos ng pagsisisi na ibinigay ko sa iyo? Paanong muli kayong nalinlang niya? Dahil sa kanya tayo ay mga dayuhan sa ating mga tahanan. Yung nalaman ni Iba na ang diablo ang naglinglang sa kanya,
Siya ay nagpatira pa sa harap niya. Nagpatira pa. At ang paghihirap ni Adan para kay Eva ay nadagdagan ng 2 beses. Instead 40 days, may dagdag pang another 40 days na fasting. Na doble. Yaga. Grabe yung sakripisyo nila eh. Yung hirap ni Adan ni Eva, sa hirap na daanan natin, slight lang sa atin eh. Magpasaway ang asawa, grabe hirap ng lalaki. That's why, kayong mga asawa, huwag kayong pasaway sa husband ninyo. Sumunod kayo, huwag kumontra. Kasi pag kumontra kayo, mana kayo nililit. Sumunod, huwag nang kontra-kontra. Naging Talakayin natin ang lilit sa sunod Sabat. 80 days. Tuloy. Basa. At siya'y nilungkot at nagsabi na umuungol sa aba ninyong lumalaban sa amin. Anong kasamaan ang ginawa namin sa inyo? Sapagkat dahil sa inyo mga paninirang puri, kaya kami pinaalis sa paraiso. Dahil pa sa kami ay nagpalaya sa inyo sa langit at galit kayo sa amin. Dahil ba sa amin, pinasamsam ang iyong kalwalhatian? O ito ba sa ilang paraan? Sa pamagitan ng aming pagkilos na ikaw ay nasa ganoong kalagayan? O kami lang ba ang mga nilalang ni Alahayam? Na kayo ang lumalaban sa amin? Nag-usap na ha, si Satanas at saka si Adan. Si Eva doon, nakabulagta, parang patay. Ngayon, dito natin malaman kung anong pangalan tong Satanas na ito. Tuloy natin kwento sa usapan nila. Basa. Ang aklat ni Adan, pagbagsak ni Satanas. Nagsimulang umiyak ang dyablo na may pilit na luha at sinabi ng dyablo kay Adan, O Adan, lahat ng kasakiman at galit at lahat ng kalungkutan ng aking puso ay nakadirekta laban sa iyo. Sapagkat sa pamagitan mo, ako nahulog mula sa aking mga tahanan. Ito ay sa pamagitan mo na ako'y nahiwalay sa aking sariling trono. Ang aking mga pakpak ay higit na marami kaysa sa mga pakpak ng mga kirubin. At nagtago ako sa ilalim nila. Dahil sa iyo, ngayon ay lumalakad ang aking mga paa sa lupa na hindi ko sana pinaniwalaan. Sumagot si Adan sa dyablo at sinabi sa kanya, Ano ang aking kasalanan? Kung saan nagawa ko ang lahat ng iyan sa iyo. Ito, confrontation na to ni Satanas at saka ni Adan. Si Eva nakabulagta. Ngayon, dito man natin malaman kung sinong pangalan ng fallen angel itong Satanas. Kasi maraming Satanas eh. Ang una talagang Satanas ay si Samael, na tinawag na doong Satanil, na sabi sa Tagalog ay Satanasil. Ayun naman, iba namang kaso sa kanya eh, pride eh. Gusto niyang pantayan niya ang Alahayam, yung kapangyarihan. Ito naman, ayaw lang mag-bow down kay Adan. Ayaw ibang kaso to, ayaw mag-bow down. Tuloy natin ha. Basa. Sumagot ang dyablo sa kanya at sinabi sa kanya, Wala kang ginawa sa akin, ngunit dahil sa iyo, kaya ako nahulog sa lupa. Sa mismong araw nang ikaw ay nilikha. Sa araw na iyon, ako ay bumagsak mula sa harap ng mukha ng Alahayam. Sapagkat nang hiningahan ng Alahayam ang isang espiritu sa iyong mukha, mayroon kang larawan at wangis ng pagka-Alahayam. At pagkatapos ay dumating si Michael, iniharap ka niya at pinayuko ka sa harap ng Alahayam. At sinabi ng
Abraham. Pero mga paglikha ni Adan, pang-anim na araw yun eh. Yung hiningahan, yung kaluluwa na galing kay Alahayam, ngayon, may pagkaalahayam. Kasi kalarawan tayo kawangis, ang tao. Ngayon, payukoin itong mga anghel. Pero may yumuko naman ha, tingnan natin ha, may yumuko. Sabi ni Michael, basa. At pagkatapos ng tawagin sila ni Michael at ang lahat ay yumukod sa iyo, tinawag din niya ako. Sandali. Tingnan mo ha, pansinin mo ha. Pag sabi kay Michael, sabi rito, at pagkatapos ng tawagin sila ni Michael at ang lahat ay yumukod sa iyo. Tinawag din niya ako, ito na. Pero may yumukod talaga, sumunod. Sumunod sa sinabi ni Michael, na yumukod kayo. Ngayon, tuloy. At sinabi ko sa kaniya, lumayo ka sa akin, sapagkat hindi ako yuyukod sa kaniya na mas bata sa akin. Sa katunayan, ako ang adawan bago siya, at nararapat na siya ang yumukod sa akin. Narinig iyon ng 6 na klase ng iba pang mga anghel, at ang aking pananalita ay ikinatuwa nila, at hindi sila yumukod sa iyo. Nang magkagayoy, nagalit ang Alahayam sa amin, at inutusan kami, o sila at ako, na itapon sa lupa mula sa aming mga tahanan. Tungkol sa iyo, inutusan kaniyang manirahan sa paraiso, ng aking matanto na ako'y bumagsak sa harap mo, na ako ay nasa kagipitan at ikaw ay nasa kapahingahan. Nakita niyo ha? Itong mga anghel kasi, mayayabang eh. Yung mga tao na mayayabang, nako, kamukha din sa ugali ng anghel. Eto, pero may anghel naman na yumukod rin, yumukod sa'yo. O mayroon naman. Pero ito kasi, yung tinawag niya ako, sinabi ko sa kanya, ni Michael ha, sabi niya, lumayo ka sa akin. Sinabi pa sa Michael, lumayo ka sa akin. Sapagkat hindi ako yumukod. Ay, hindi ako yuyukod sa kanya na mas bata sa akin. Sa katunayan, ako ang adawan bago siya. At nararapat na siya ang yumukod sa akin. Pero mo ha, sinabi na nga ni Yahweh, lahat ng anghel ay yumukod kay Adan dahil nilikha akong kalarawan ng aking pagkaalahayam. Aba, kumukontra talagang iba. At may nakarinig pa, narinig yon sa 6 na klase at ibang pang mga anghel. 6 na klase ng angel ha. At ang aking panalita ay ikinatuwa nila. At hindi sila yumukod sa iyo. Yan. Sama silang itatapon sa lupa. Yan ang tinawag nga fallen angel. Pangalawang pagtapon to. Unang pagtapon si Samael. May mga kasama din Samael. Pangalawa ito. Pangatlo yung sila simyasang nag-asawa na ng mga babae. Kita mo ang nangyari, mga fallen angel na nakalahi, nagkaroon rin ng lahi dito sa lupa. At ang lahi pa naman sa lupa, napakaganda lang mga gwapo, mga artistahin. Nilalait pa tayo. Pumunta nga si Bandam dito, sabi ng mga Pilipino mukhang onggoy. Anong itsura ni Bandam ngayon nagurang na? Pumangit na rin si Bandam. Mga mayayabang eh. So, yung mga European, sorry sa inyo ha, mga European, mga anak kayo ng fallen angel eh, mga gwapo. At matalino. Nakaimbento pa ng yung ulo ilipat sa ibang katawan. Soldiery. Tapos magaling pa may imbento, lagyan ng
ang utak para maging robot, ang tao maging robot, yung AI. Oh, yan. Artificial intelligence. So, ganun katalino. Yung mga anak naman ni Hawa, talaga, may matalino din. Kaya lang, Limited. ano talaga inaapi dito sa lupa. Limited edition. Tuloy natin, ha? Tuloy natin kwento. Ayan. Nang magkagayoy, nilayon kong kantihan ka upang maihiwalay kita sa paraiso ng kasiyahan. Gaya ng pagkahiwalay ko dahil sa iyo. Nang marinig niyo ni Adan, sumigaw siya sa malakas na tinig at nagsabi, Yahawa, nasa iyong mga kamay ang aking buhay. Ilayo mo sa akin ang kaaway na ito na nagnanais na iligaw ako at naghahangad na sirain ang aking lahi. At dahil sa kanya ay nawala si Eva. Sa sandaling iyon, hindi na makikita si Bilyar. Tungkol kay Adan, nanatili siya sa tubig at nagsisi. Ngunit si Eva ay bumagsak sa lupa na parang isang patay. Pagkatapos ay tumayo mula sa lupa. Napansin niyo anong pangalan ng Satanas? Yung Na kausap ni Adan? Yung si Adan ay sumigaw na. Nang narinig iyon ni Adan, sumigaw siya ng malakas na tinig na nagsabi, Yahawa! Nasa iyong mga kamay ang aking buhay. Ilayo mo sa akin ang kaaway na ito na nagnanais na iligaw ako at naghangad na sirain ang aking lahi. At dahil sa kanya, nawala si Eva. Sinong pangalan ng Satanas na yan? Sa sandaling iyon, hindi na makikita si Manny Villar. Hindi si Carlos. Walang Manny, Villar lang. Bilyar. Magkaiba lang yung spelling Kaya pala Magkaiba yung yung spelling. si Bilyar, no? Hmm. Kasi Bilyar. So, Pangalan ng... ito si Villar, ito yung nagsiping kay Eva na anyong dalaga. Pating. Nag-anyong dalaga to Si Villar, hindi si Gadrel. Gadril na sa... At lalong hindi yung ahas mismo ang nagsiping. Yung doktrina ni Branham, ginaya din sa doktrina itong mensahero ng silangan. Ang ahas daw, tapos yung ahas, nagmukhang tao. Gumagawa ng kwento. Ito hindi, may babasa Documented ito Hindi tayo gumagawa ng theory na kwento-kwento lang. May mabasa, may talata. Hindi tayo kwento lang, doktrina kwento lang. Hindi. May scripture talaga na yun, si Villar yun, hindi na makita. Yung sumigaw na si Adan kay Hawa, na ilayo mo sa akin itong kaaway na ito. At sa sandaling iyon, hindi na makikita si Villar. Nagtago. Ngayon, tuloy tayo ha. Nagtago. Adan and Eve, separated. Naghiwalay si Adan si Eva. Yung nagising si Eva, anong nangyari? Sige. Continue. Ang aklat ni Adan. Ang paghihiwalay ni na Adan at Eva. At sinabi kay Adan, maligtas ka, Adam, sapagkat hindi ka sumama sa akin sa pagsuway sa mga utos. Kahit sa una, sa pangalawa. Ngunit ang salita ng alahayam ay mananaig laban sa akin. At sinabi ni Eva sa kanya, narito, ako ay aalis sa direksyon ng lumulubog na araw at ako
Tandaan ha, hindi natapos ang pag-ayuno nila. Kasi ang usapan, magtalik lang siya si Iba pag matapos ang ayuno. Hindi natapos. Kasi nalinglangan ni Bilyar. Ngayon, yung nakagising si Iba, mula sa pagkatulog niya, sa lungkot niya, nalinglan mo siya uli, sabi niya, alis ako. Pupunta ako sa direksyon ng paglubog ng araw. Pagdating doon, gumawa siya ng isang kobo. At yun, nalaman na 3 buwan siyang buntis kay Cain. Sinong tatay ni Cain na hindi pa naman nagsiping siya si Iba? Si Bilyar. Si Bilyar. Tuloy natin. Basta. Nang dumating ang mga araw ng kanyang panganganak, nagsimula siyang manginig. Siya ay humagulol sa alayam sa malakas na tinig at sinabi, "Nasaan si Adan? Upang ako'y kanyang aliwin sa aking kasalukuyang paghihirap. Kung sino ang magsasalaysay ng aking mga pagdurusa sa kanya? Wala bang sino man sa mga ibon na pupunta sa kanya at sasabihin sa kanya, 'Halika, tulungan mo si Eva, ang iyong asawa. Nakikiusap ako sa inyo, kayong lahat na lahi ng langit. At kapag kayo ay pumunta sa silangan, isa-isay ang aking kasalukuyang paghihirap sa aking adawan. Nang magkagayoy, narinig ni Adan sa ilog ng Jordan ang kanyang pag-iyak ng mga luha at kasawian." Ayan, inutusan pa ni Iba ang mga ibon na balitaan mo siya doon sa nangyari sa akin. Nagtaingan ni Adan. Oo. Ngayon, pero sa pag-iyak ni Adan, pag-iyak ni Iba, narinig din ni Adan. Doon sa ilog Jordan, ang kanyang pag-iyak. Tuloy natin, kwento. Basa. Pagkatapos ay dininig ng alahayam ang panalangin ni Adan at ipinadala sa kanya ang anghel na si Michael na nagdala sa kanya ng mga binhi na tinatakan ng banal na tatak na nakatakdang dalhin kay Adan. Pagkatapos ay tinuruan niya siya ng paghahasik at ang gawaing may kaugnayan dito, upang sa gayon sila ay maligtas at ang lahat ng kanilang mga inapo. At nang marinig ni Adan ang panalangin ni Eva at ang pagtangis ng kanyang mga luha mula sa kanluran, nakilala ni Adan ang kanyang tinig at sinabi sa kanyang puso, "Ito ang tinig ng aking kabihag. Babangon ako at titingnan ko kung bakit siya umiiyak." Isa talaga sa prayer ni Adan, yung patungkol sa pagkain nila. Kasi wala na sila sa Garden of Eden, doon sa labas, mga, pagkain ng mga hayop pa, hindi. Pero dininig ni Alahayam ang prayer ni Adan, pinadala si Michael, nagdala ng mga binhe para itanim. Mga binhe na tinatakan ng banal na tatak. Na nakatakdang dalhin kay Iba, kay Adan. Pagkatapos ay tinuruan niya siya ng paghasik. Tinuruan paano magtanim para may makain na sila. Wala nagturo magtanim kay Adan eh. Pero mo si Michael ang inutusan. Si Michael pinakamataas na anghel yan. May ranking hindi. Si Michael utusan ni Hawa, sige, turuan mo si Adan, itong mga binhe, para mabubuhay naman sila. Pagkatapos naman naturuan na, narinig naman ni Adan yung pag-iyak ni Iba. Sabi niya, ito yung babangon ako. Kasi ito yung tinig ng aking tadyang. Pumunta siya doon sa direksyon sa paglubog ng araw. Yan. Pumunta siya, tuloy. Umangon si Adan at sinundan ang kanyang mga yapak. At siya ay lumapit sa kanya sa bahagi ng kanluran kung saan naroon si Eva. At nang makita ni Eva si Adan, siya ay umiiyak na may saganang luha at sinabi, "Aking adawan, Ada, hindi mo ba narinig ang tunog ng aking mga
pagsinin mo to ha, si Adan nasa Jordan River, di ba? Pero binanggit dito, silangan, no? Ito ba ay hindi pinaalam sa iyo ng silangan ng mga ibon sa Himpapawid? Ibig sabihin, yung Jordan palang tinutukoy na river ay nasa silangan. Na ibig sabihin dito sa Oper, mayroon palang Jordan River dito. Na itinransfer doon sa Middle East. Na-transfer doon sa bandang... Oh, mayroon pa sa silangan eh. Oh, tuloy natin. Middle East. Basa. Si Adan ay nanalangin at nagsalita ng isang pagsusumamo sa alayam para sa kanya at dininig siya ni Yahweh. At narito ang 12 anghel at 2 kapangyarihan ay nagmula sa langit. At sila ay dumating sa lugar kung saan si Eva naroroon. Dumating ang isa sa mga kapangyarihan. Hinawakan ang mukha ni Eva at ang kanyang dibdib. At sinabi kay Eva, "Mapalad ka, Eva, dahil kay Adan, ang hinirang at lingkod ni Alayam, sapagkat ang kanyang mga panalangin ay dakila sa harap ng Alayam. At dahil sa kanya, ang Alayam ay ihahatid ka. Kung hindi ka nabigyan ng tulong dahil sa kanya, naglihi ka ng tinik na hindi mo mailigtas ang iyong sarili sa iyong mga paghihirap. Bumangon ka na at ihanda ang iyong sarili sa panganganak ng isang bata." Grabe. Nag-ilibor pa lang siya pala noon. Sobrang sakit. Naglibor, sobrang sakit. Kasi yun ang sumpa sa babae na nagkaiba eh. Naglibor siya. Kaya pala yung Pero babae mapalad ka. siya dahil yung 12 anghel bumaba ha. Oo. 12 anghel Tapos may dalawang ang bumaba kapangyarihan pa. at sinabi doon. O ngayon, tuloy natin. Basa. Grabe, no? Si Eva ay bumangon ayon sa itinuro sa kanya ng anghel. Nanganak siya ng isang bata at ang kulay nito ay gaya ng sa mga bituin. Siya ay nahulog sa mga kamay ng kumadrona at kaagad siya ay nagsimulang magbunot ng damo. Ganyan na. Sapagkat sa kubo ng kanyang ina ay may nakatanim na damo. Sumagot sa kanyang hinong anghel at sinabi sa kanya, "Matuwid ang alahayam na hindi kanya iniwan sa aking mga kamay. Sapagkat ikaw si Cain ang suwain, pumatay ng mabuti. Sapagkat ikaw ang bumunot, ang punong namumunga at hindi ang nagtatanim nito. Ikaw ang nagdadala ng kapaitan at hindi ng tamis." At sinabi ng kapangyarihan kay Adan, "Manatili sa tabi ni Eva hanggang sa magawa niya sa sanggol ang itinuro ko sa kanya." Pinanganak na siyang bata. Unang lumabas si Cain. Kasi nag-agawan nga sila sa tiyan eh. Nung lumabas. Kasi ang ugali kasi ng Cain ay hindi talaga magpatalo yan eh. Galit sa Oo. buti. Talagang gusto ng... Biro mo karakter na Cain. Sapagkat ikaw si Cain. Ang suway. Ang suwail. Pumapatay. Pumapatay ng mabuti. Yung mabuting tao papatay niya sapagkat ikaw ay... Bumunot. Ikaw ang bumunot. Ang punong namumunga na hindi Ikaw ang nagtanim nito. Biro mo paglabas niya, nahulog siya sa kamay ng anghel, yung matrona, yung hilot. kumadrona. Aba, sapagkat sa kubo ng kanyang ina ay may nakatanim na damo, aba, nagkuha agad siya, oh. Nagbunot agad ng damo. Sanggol pa yan, ha? Kita mo yon? Okay, tuloy natin. Ito, pang-anim na ano? Ito na, dito na lalabas si Lulu, yung kambal niya. The son of Biliar and Eve was Cain, and twin were Lulua. Ang anak ni na Biliar at Iba ay si Cain, at ang kambal ay si Lulua. Ito na.
Basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva. Kabanata 74, verse 5 to 8. At tiningnan ng alahayam ang kaniyang alilang si Eva, at iniligtas siya. At kaniyang ipinanganak ang kaniyang panganay na lalaki, at kasama niya ang isang anak na babae. Pagkatapos, nagalak si Adan sa pagliligtas ni Eva, at gayon din sa mga anak na ipinanganak niya sa kanya. At si Adan ay naglingkod kay Eva sa yungib hanggang sa katapusan ng 8 araw. Nang pangalanan nila ang anak na Cain at ang anak na babae na Luluwa. Ang kahulugan ni Cain ay napupuot sapagkat kinapotan niya ang kanyang kapatid na babae sa sinapupunan ng kanilang ina bago sila lumabas dito. Kaya nga, sinawag siyang Cain ni Adan. Ngunit ang ibig sabihin ng Luluwa ay maganda dahil mas maganda siya kaysa sa kanyang ina. Siyempre si Luluwa, maganda talaga kasi ang tatay niya si Bilyar, Angel, gwapo eh. Siyempre siya, babae, mistisa. Maganda, maputi. Eh si Iba, galing sa tadyang ni Adan. Anong kulay ni Adan? Kulay ng alabok. Yun ang kulay nila. Dark brown. Eh ngayon, si Luluwa, mas maganda sa kanyang nanay. That's why ang salitang Luluwa ay maganda dahil mas maganda siya kaysa kanyang nanay. Pero ang Cain ay napupuot sapagkat kinapuutan niya ang kanyang kapatid na babae sa sinapupunan ng kanyang ina bago sila lumabas dito. That's why siya talagang una-unang labas. That's why lumabas siyang bata kasi isa naiwan eh. Kasi ito si Cain, matuso. Tapos nagbunot agad ng mga damo. Salbay, mana nga sa tatay niyang fallen angel eh. Yan ang nangyayari. O, kita nyo ha? Hindi to theory ha, hindi to kwento. May mabasa. Scripture. Hindi sinali to ang Book of Adan sa Bible para hindi nyo alam. Dito kasi mabubulgar ang mga fallen angel eh. Siyempre, sino bang gumawa ng 66 book? Yung ninakaw, yung pinasok ng Roman Empire ang Israel noong 70 AD. Yung Roman Empire, mga anak ng fallen angel yan. Siyempre, panigan talagang tatay nila. Blood is thicker than water. Tinatanggal nila na, mabibisto yung tatay natin dito, tanggalin natin to, ito lang. Para maliling lang natin mga tao. Huwag isama yan. Mag-isama yan. Mga tao naman, ay ito lang talaga. Wala kayong kalam-alam na yung mga pangalan ng 66 book, pati nga sa King James 1611, ay mga fallen angel. Ito lang yung King James. Paano kayo maniwala na ng pasimuno ng King James, isang bayot, isang bakla? Wala. Ay, naku sa inyo. Kayong mga remnant Hebrew Israelites sa Amerika, you listen. Sabihin nyo, hindi kami maniwala sa first book of Adan and Eve, pati sa book of Jubilee, pati sa book of Enoch. Yan, ignorante ang labas nyo. Nalinglang kayo. Doon sa New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, bangkita ang bagsak nyo. O parang. Dahil hindi kayo nakikinig. Hindi broad ang mind ninyo. Yan ang nakakaawa sa inyo eh. Close neck. Tapos yung medyo mayabang pa, mayayabang pa eh. Ang nasa prophecy kasi, ang nangaral talaga maghayag na tunay na mensahe ni Abba Yahweh sa silangan. Wala sa inyo dyan sa Amerika. Sa ibang bansa, nasa silangan, nandito ang ibong mandaragit na mangangaral, na walang tapang, personal mangaral. Pinipersonal ko kayo ha, kayo mga pareho tayong lahi tayo ng mga Hebrew Israelite family. Mga mayabang kayo, si tribe of Judah kayo, nangunang tribe of Judah. Kaming mga Manasi tribe, wala, bugbog sarado kayo sa amin. Nandito pa ang Sibulo, nandito pa ang Aser.
ang Naphtali nandito, pero karamihan dito, Manasi tribe. O, Manasa tribe. O, tuloy tayo. Ay, wala na. Idugtong natin sa sunod. Okay, sa inyong mga viewer natin sa YouTube channel, ay thank you for your watching. Mag-comment kayo, magtanong kayo kung anong itanong nyo nasa baba sa may comment section. Tapos, higit sa lahat, mag-subscribe kayo. So, salamat. Alahayam barakatam. Shalom, shalom. Yaman. Abaya Hawa, Ishaya Hawa Asay, ang may likha ng ating buhay.